Ang ating ina ay parte na ng ating buhay, simula nang tayo ay isinilang, maging ito man ay physically or emotionally. Sila ang nagsisilbing angkor natin para tayo ay manatiling stable. Sila rin ang ating first teachers at role models bago pa man tayo makabuo ng sentence. Igina-guide nila tayo mula pagkabata hanggang sa ating pagtanda. Bakit nga ba pinipili nilang magpuyat para gawin ang mga school project ng mga anak? Bakit sila ang laging nagbibigay ng huling piraso ng cake kahit na gustong-gusto rin nila nito? Bakit sila ang madalas nagpupuyat para bantayan ang mga anak sa tuwing sila ay nagkakasakit? Bakit nga ba maraming sinasakripisyo ang mga ina para sa kanilang mga anak nang walang hesitation? Paano nga ba hinubog ng mga expectation ng society ang mga nanay sa ngayon? Ang pagsasakripisyo ay nangangailangan ng lakas ng loob. Minsan ito ay nangangahulugan ng pag-give up sa mga bagay na mahalaga sa atin, tulad ng comfort, safety, o maging status. Isa ito sa mga difficult things na kayang gawin ng mga nanay. Dahil sa kaliwat ka ng sakripisyo, minsan ito ay kinokonsider na bilang parte ng pagiging isang ina. Ang psychology sa likod ng mother sacrifices ay deeply rooted sa kanilang biological at emotional factors. Ang mga nanay ay kadalasang merong instinct para proteksyonan at alagaan ang kanilang mga anak dahil sa deep connection na nabuo mula sa pregnancy, childbirth, hanggang sa child rearing. Ang mga ina ay nagde-develop ng attachment na mas pinapatatag ng constant care, affection, at responsibility. Ang emotional journey ng isang ina ay complex at nagre-require ng empathy para maunawaan. Ang isa sa mga emotional challenges na hinaharap ng mga nanay ay ang guilt kung nagagampanan ba nila ng maayos ang kanilang tungkulin. Mahalaga ring maunawaan na kahit na kinukonsider natin silang bilang role models, sila ay hindi perfect. Napapagod din sila, nagagalit at nakakaramdam ng matinding pressure. Ang pressure na iyon ay maaring magresulta ng pagtatago sa kanilang tunay na nararamdaman tulad ng struggles at emotional distress na maaring humantong sa pag-iyak sa private habang mini-maintain ang strong at independent mask sa harapan ng kanilang mga anak. Guilt nga ba ang naramdaman ni Sylvia Meraz dahil hindi niya nabigyan ng maayos na buhay ang kanyang mga anak kaya kumapit siya sa maling paniniwala? Alamin natin ang mga sinakripisyo ni Sylvia para sa kanyang pamilya at bakit umabot ito sa pagpapatao sa kanyang ng 180 years imprisonment. Si Sylvia Meraz Moreno ay ipinanganak noong 1968 sa Hermosillo, sa bansang Mexico. Ito ay lumaki sa kahirapan sa bayan ng Nacozari de Garcia na nasa munisipalidad ng Sonora. Sa edad na 16, ipinanganak niya ang kanyang panganay na pinangalanang Ramon Omar Palacios Meraz. Nagkaroon pa ito ng 3 pang mga anak sa kanyang pangalawang asawa na si Martin Baron Lopez. Ang mga ito ay pinangalanang Ivan Martin, Francisca Magdalena, at Georgina Guadalupe Baron Meraz. Sa edad na 29, ipinanganak niya ang kanyang bunsong anak na babae, si Sylvia Yahaera, sa pangatlong asawa ni Silva. Sinasabing hindi nito nakilala ang kanyang tunay na ama. Sa kabila ng ilang beses na pagkabigo sa pag-ibig, ito ay nakisama kay Eduardo Sanchez Urrieta, na mas bata sa kanya ng 5 taon. Meron itong anak na lalaki sa dating kinakasama. Ang 53 years old na si Sylvia Meraz Moreno ay sinasabing deeply involved sa mga practices na related sa rituals at esoteric beliefs. Meron din itong malalim na pananampalataya kay Santa Muerte. Si Santa Muerte ay isang Mexican folk saint na kilala rin bilang Nuestra Señora de la Santa Muerte o Our Lady of Holy Death. Ang tinaguriang female Grim Reaper ay nakakatanggap ng mga affectionate nicknames tulad ng Flaquita o Skinny Girl at Jesuda o Bonnie Lady. Ang naturang santo ay human skeleton na kadalasang nakasuot ng loose robe at merong hawak na kalawit. Ang paniniwala sa kanya ay combination ng Catholicism, Pre-Columbian at African traditions. Ang popularidad nito ay maihahambing di umano kina St. Jude at kay Virgin of Guadalupe, pero si Santa Muerte ay hindi officially kinikilala ng Catholic Church bilang santo. Karamihan ng kanyang mga followers ay mula sa Gulf of Mexico hanggang sa Tepito na isang densely populated neighborhood sa Central Mexico City. Sinasabing ang mga ito ay kabilang sa mga pinakamahihirap na komunidad. Nakapag-establish din ito ng malaking numero ng kanyang mga believers sa loob ng kulungan. Biglang dumami ang mga roadside shrines para kay Santa Muerte sa US-Mexican border kung saan ang mga deboto nito ay nag-aalay ng mga sigarilyo, alak at mga barya. Ang mga deboto ni Santa Muerte ay umabot na sa Sonoran border towns hanggang sa tuluyang lumaganap sa North at Central America.
Meron ding tindahan na may pangalang Botanicas na nagtitinda ng mga figurines, candles, at prayer cards ni Santa Muerte sa Los Angeles, Chicago, at New York. Sa kabila ng mabilis na paglaganap nito, marami namang religious leaders sa Mexico ang pinagbabawal ang pagsamba kay Santa Muerte dahil marami sa kanilang disiplin ay sinasabing hindi nakaayon sa paniniwala ng mga Katoliko. Noong 2003, sinama ng Mexico's Interior Ministry ang Santa Muerte sa listahan ng mga relihiyon sa bansa. Pero noong 2005, ito ay natanggal dahil hindi na uphold ng naturang religious organization ang kanilang statutes o ang kanilang written laws and regulations enacted by a legislative body. Dahil wala ng national recognition, ang mga miyembro nito ay pinagbabawalang magsagawa ng anumang uri ng solicitation. Hindi rin sila maaaring magtayo ng kanilang simbahan o templo. Ilang government official, city workers, at armies ang kumilos para gibain ang mga shrines sa loob at labas ng Nuevo Laredo noong 2009. Ito ay Mexican City sa state ng Tamaulipas. Ang paghihigpit ay hindi naman nakaapekto sa mga deboto. Patuloy pa rin silang nagbebenta ng mga videos kung paano sambahin si Santa Muerte. Ipinagkakaloob din umano ni Santa Muerte ang pagmamahal, kayamanan, at sinasagip nito ang kanyang mga deboto. Sa despair, financial ruin, dangerous neighborhoods, pinoprotektahan din sila laban sa isa't isa, at sa mga otoridad kung magsasagawa di umano ng greater sacrifices. Maraming krimen na pinaghihinala ang ginawa ng mga follower ni Santa Muerte. Ang mga ito ay nakakuha ng atensyon ng media at naging international headlines. Nang nawala ang 10 years old na si Martin Rios, noong July 2010, ito ay agad na inireport sa mga otoridad. Ang bata ay taga Nacozari de Garcia. Ito ay isang tiny copper mining town na malapit sa Hermosillo, sa state ng Sonora. Hindi ito binigyan ng atensyon ng mga otoridad dahil ang bata ay sinasabing palaboy sa kalsada ng Agua Prieta at madalas na nakikita malapit sa Arizona border habang namamalimos. Nang inireport ng mga magulang ng 10 years old na si Jesus Martinez ang pagkawala nito noong March 2011, doon na nagsimulang magduda ang mga pulis. Initially naisip ng mga investigador na ang bata ay posibleng na-abduct ng mga nasa likod ng lumalaganap na human trafficking network. Ang parehong bata ay napag-alamang madalas na bumibisita sa bahay ni Sylvia Meras, ang 44 years old na lola ni Jesus. Ang ginang ay kilala sa lugar bilang pinuno ng mga nananampalataya kay Santa Muerte. Matagal na rin nasa radar ng mga opisyal ang pamilyang Meras dahil sa dami ng mga strangers na labas-pasok sa pamamahay ng mga ito na minsang pinaniwala ang pugad ng prostitusyon. Ang pagkawala ng dalawang bata ay nagbigay sa kanila ng daan para tuluyang imbestigahan ang pamilya. Sa patuloy na pag-imbestiga ng mga prosesamiento eksterno de information agent, natunton nila ang katawan ng mga biktima sa loob ng 100-meter radius sa east outskirts ng bayan ng Nacozari de Garcia. Nadiskubre ng mga pulis ang mga ito during unrelated investigation. Ang katawan ng unang biktima ay natagpuan na nakalibing sa isang masukal na lugar. Ang pangalawa naman ay nakita malapit sa isang sibol. Ang kanilang mga wala ng buhay na katawan ay natagpuan sa unpopulated area sa northeast part ng bayan ng Nacozari malapit sa tahanan ng mga Meras. Ang Nacozari ay isang small mining community na 70 miles south lamang ng Douglas, Arizona. Ang mga biktima ay kinilalang sina Cleotilde Romero Pacheco, 55 years old na kaibigan ni Sylvia. Ito ay pinaslang noong December 2009. At ang 10 years old na si Martin Rios Chaparro, na stepson ng kinakasama ni Sylvia na si Eduardo Sanchez Urieta, sa unang asawa. Ang bata ay sinasabing inialay kay Santa Muerte noong July 2010. Sa patuloy na investigasyon, napatunayan na si Sylvia ang tinuturong intellectual author o mastermind sa 3 homicides. Kapalit di umano ng mga alay, tinuturo ni Santa Muerte sa kanila kung saan sila pwedeng magnakaw ng pera na hindi sila mahuhuli ng mga otoridad. Agad na inaresto ng mga pulis ang 7 miyembro ng pamilyang Meras. Ang ama ni Sylvia, ang isang anak nitong lalaki, ang kanyang daughter-in-law, 3 anak na babae, at ang kinakasama nitong si Eduardo Sanchez, noong March 2012. Ang mga akusado ay dinala sa custody ng agent of the Public Prosecutor's Office of the Common Jurisdiction. Nang nagsimula ang interrogation, ang bawat isa ay nagbigay ng mga magkakaibang istorya, pero meron din sa kanila ang agad na nagbigay ng confession. Ang naturang pag-amin ay nag-lead sa mga pulis na matunton ang katawan ng tinuturing huli nilang biktima sa loob ng property ng pamilya.
Isang skeletal remains ng isang bata ang natagpuan sa ilalim ng concrete slab sa silid mismo ng bunsong anak ni Sylvia. Pinaghihinala ang sinimento ito para hindi umalingasaw ang mabahong amoy. Ang bata ay kinilalang si Jesus Octavio Martinez Yanez, ang 10 years old na ampon ni Martin Ivan Baron Meraz, na siya naman biological son ni Sylvia. Ayon pa sa mga nakuhang confession, pinahid nila ang dugo ng mga biktima sa altar na dedicated kay Santa Muerte. Naniniwala ang buong pamilya na ang blood sacrifice ang magiging susi sa kanilang pagyaman. Isinasagawa nila ito sa gabi na tanging liwanag lamang galing sa sinding kandila ang kanilang ilaw. Hiniwa di umano nila ang lieg at wrist ng mga ito habang sila ay mga buhay pa, saka kukolektahin ang kanilang dugo gamit ang plastic containers. Ayon sa patuloy na investigasyon, dumating di umano ang point na naniniwala si Sylvia na siya ay makakatanggap ng economic favors kapag siya ay nag-alay ng tao para di umano matuwa sa kanila si Santa Muerte. Motivated ng delirious ideas, hinikayat ni Sylvia ang kanyang 4 na mga anak na sina Ramon Omar, Francisca Magdalena, Georgina Guadalupe at Sylvia Yahaira. Ganon din ang kanyang amang si Cipriano Meraz, ang kanyang kinakasamang si Eduardo Sanchez, at ang isang babaeng nagngangalang Zoela Hada Santa Cruz Iriqui. Ang unang biktima ay sinasabing ang 55 years old na si Clotilde Romero Pacheco. Ito ay malapit na kaibigan ni Sylvia. Ang ginang ay nagtitinda ng popsicles at wala rin itong malapit na mga kaanak sa lugar. Ayon sa statement ni Sylvia, sinabihan di umano niya si Romero na pulutin ang 20 Mexican pesos o 71 Philippine pesos sa sahig. Nang yumuko ang babae para ito pulutin, doon na di umano niya ito tinaga sa bato, gamit ang isang palakol. Nagsagawa di umano sila ng blood offering kay Santa Muerte para sa proteksyon ng kanilang pamilya. Sinunog din nila ang putol-putol nitong katawan bago inilibing malapit sa kanilang bahay. Ang katawan nito ay natagpuan noong December 2009. Ang pangalawang biktima ay ang 10 years old na si Martin Rios Chaparro Sanchez Urieta. Ito ay biological son ng unang asawa ni Eduardo Sanchez. Ang bata ay pinatay noong June 2010. Ayon sa salaysay ni Sylvia, nilasing niya ang bata, kasama ng kanyang bunsong anak na babae, na nasa edad 13 lamang noon. Nang ito ay hindi na makakilos sa sobrang kalasingan, doon di umano niya ito sinaksak ng 30 times. Habang buhay pa si Martin, isinagawa nila ang isang ritual. Inilatag nila ito sa harapan ng altar, habang patuloy na umaagos ang dugo nito sa kanyang mga natamong injuries. Ang huling kinilalang biktima ay si Jesus Octavio Martinez Yanez, na isa pang 10 years old boy. Ang bata ay adopted son ni Ivan Martin Baron Meraz, sa makatuwid ito ay apo na rin ni Sylvia. Ito ay pinatay noong July 2010. Ayon sa statement ng ginang, hinawakan niya ang bata sa harapan ng altar, habang sinasaksak ito ng isa sa kanyang anak na babae. Ito rin ay sinasabing pinutulan ng ulo habang isinasagawa ang ritual. Ayon naman sa pahayag ng isa sa mga anak ni Zoela Hada Santa Cruz Iriqui, tinakot di umano sila ni Sylvia Meraz na papatayin kung hindi nila isasagawa ang mga murder. Siniwalat din ng prosecutor na may 3 bata na mga nasa edad 5, 2 at 1 year old ay nasaksihan ang naturang krimen. Ang 8 ay sinampahan ng mga kasong first-degree homicide, robbery, corrupting minors, illegal burial at conspiracy. Ang isa sa mga akusado ay isang 15 years old na batang babae. Siya ay mananatili sa detention center hanggang sa siya ay tumuntong sa edad na 18, saka didinggin ang kanyang mga kaso. Iniharap ng Attorney General's Office sa publiko ang 7 sa 8 mga naaresto na pinaghihinalaang nasa likod ng pagpatay sa 20 taong gulang na bata at sa 55 years old na ginang. Sinasabing ang mga biktima ay sinakripisyo ng mga miyembro ng kulto nila Santa Muerte sa bayan ng Nacozari. Ang mga ito ay sinasabing sumusunod sa mga utos ng 40 years old na si Sylvia Meraz Moreno. Ang ginang ay originally galing sa bayan ng Hermosillo. Ang hinihinalang leader ng sekta ay ang 28 years old na si Ramon Omar Palacios Meraz na taga Miguel Aleman at anak ni Sylvia. Ang 6 pang akusado ay kinilalang sina Francisca Magdalena Baron Meraz, alias La Nena, 21 years old, Georgina Guadalupe Baron Meraz, alias Coqui, 20 years old, ang dalawa ay parehong taga Nacozari. Ang 45 years old na si Zoela Ada Santa Cruz Iriqui ay taga Bacochi. Ang common law partner ni Sylvia na si Eduardo Sanchez Urieta, 39 years old, na taga Hiapan de Ocampo, sa bayan ng Veracruz.
Ang 83 years old na ama ng ginang na si Cipriano Meraz Aguayo, ito ay originally galing sa Madera sa bayan ng Chihuahua at ang menor de edad na anak ni Sylvia na nagngangalang Sylvia Yahaira. Ayon kay Jose Ilarinaga Talamantes na siyang spokesman ng State Attorney General's Office, isang police officer, ang nakatanggap ng report tungkol sa pagkawala ng isang 10 years old na bata na nagngangalang Jesus Octavio Martinez Yanez. Dahil dito ang Special Group na Procesamiento Externo de Information na pinapangunahan ng kanilang commander at in charge din sa Department of Missing Persons ay agad na nagsimula ng investigasyon. Nakakalat sila ng mga evidence na ang ilang miyembro ng pamilyang Meraz ang nasa likod ng pagpatay sa bata noong March 2012. Isinagawa nila ang pag-aalay ng mga biktima sa magkakaibang okasyon. Marami na ring iba't ibang kulto ang sumasamba kay Santa Muerte na mabilis na dumadami sa Mexico sa nakalipas na 2 dekada. Sa ngayon sinasabing meron ng mahigit 2 million followers ang naturang santo sa bansa. Si Sylvia Meraz ay sinentensyahan ng 108 years imprisonment habang ang iba pang miyembro ng kulto ay pinatawa ng 60 years imprisonment bawat isa. Ang pinakabatang anak ni Sylvia ay dinala sa detention center. Ayon sa psychological evaluation ng bata, na 15 years old lamang noong naganap ang mga karumal-dumal na krimen at naging miyembro ng naturang kulto sa murang edad, ang pag-aalay ng buhay kay Santa Muerte ay nakikita nito bilang normal practice lamang. Ang kaso ni Silva Meraz Moreno ay nag-generate ng strong reaction mula sa publiko. Ang ideya na ang ina ay merong kakayahang atakihin ang ilang bata ay nag-provoke ng indignation, fear, at deep reflection sa mental health at impluensya ng ating mga paniniwala. Ayon kay Dr. Elizabeth Bathory, na siyang criminologist specializing sa religious crimes, ang kaso ay nag-serve bilang cautionary tale na ang extreme religious fanaticism at irrespective belief, combined with unusual at disturbing motivations, ay maaaring mag-fuel ng mga unspeakable crimes at imaginable acts of violence. Kailangan din umanong magpatupad ng mga regulatory frameworks around fringe beliefs. Ito ay ang mga ideas o viewpoints ng isang tao na nakalihis sa mainstream o widely accepted theories. Ang mga ito ay kadalasang walang mga substantial evidence o academic support. Nagkaroon din ng ilang debate kung paano madedetect ang mga risky situation within the family environment in time. Ang bayan ng Nacozari ay humarap sa heightened scrutiny at nag-effort din ang gobyerno na i-educate ang mga lokal sa panganib na dulot ng religious extremism. Ang istorya ni Silva Meraz Moreno ay nanatiling unnerving example kung paano manipulahin ang pananampalataya para maisakatuparan ang isang gruesome agenda.